Of course, para sa akin, you have top one destination, yung El Nido, not only in the Philippines, di ba? So, it can compete in the world. Tapos, pag-expect mo yung ganon, imaginein mo, may surfing, tapos you have super nice beach. So, parang paradise na din yun. Just take a chance and hold my hand. I can see the ocean from where I stand. From where I stand. I can wait for you if you fall behind. We can take it fast and we can take So, I'm Dexter Garcia, 33 years old. I'm from El Nido, Palawan. One of the best places in the Philippines. Nag-start ako mag-surf way back 2013 because of Mike. So, siya talaga yung unang surfer na we become really good friends because of surfing na rin. So, nangiram lang ako ng board sa kanya. Diyan lang sa front ng El Nido Town. Kasi ano yun eh, Yolanda. So, yung anniversary ng Yolanda, anniversary ko sa surf. Ang board ko ay 6'10". So, yung dalawa iniram namin ng kaibigan ko, si Felix. Si Mike kasi yung pinakauna, so ginaguide niya lang kami. So, mahirap eh, kasi 6'10", tapos you have no idea, 2013, di pa masyado yung internet. Sa dami ng spots, actually sobrang dami ng spots. May mga unexplored, pero ako kasi na-explore ko yung iba. Pero marami pa talagang spots na nobody surfs kasi kailangan mong bangkain. Siguro mga 11 spots nang na-surf ko, 11, 12, maximum 15 siguro na different breaks. So, I think yun. Ang favorite spot talaga is kasi doon ako mostly nagsisurf with Mike, of course. Some people knows that place, Mike's Point, because of him. Kasi sila yung unang nag-surf doon. Point Break siya. So, at saka kasi yung spot na yon, if you're lucky, you can surf that one. Hindi talaga siya nag-work every single time. Ang ride mahaba. So, I mean, mahaba. So, not normal ride siguro. Left-handed na point break. Barreling sometimes. So, mga 3, 4, 5 turns siguro. Scooter rides in paradise. We passed the greens on the mountainside. Come to the ocean side. 'Cause I don't want you to be there. I don't want you to be there. I just want you to be back home. Be back home. Be back home. To me on the ocean side. Stop me on my tracks. Ang naalala ko lang, nakakuha lang kami ng boards pag may mga traveler na surfer. Kasi si Mike, musikero sa banda. Tumutugtog siya. So, ang gawa namin, pag nagmamarket kami for guests, nagpipage lang siya sa stage. If you wanna surf, you can talk to that guy. Tapos doon na ako umiinom sa gilid. So, doon namin nakukuha yung mga guests namin before. Nami-meet namin yung mga clients namin, natuturuan, mga students. So, yun yung naging way namin mag-market ng guest. First time namin sinurf yung Duli with Mike and South African. Parang wala pa akong 1 year nagsisurf, pero lalaki na nga. Na-wipe out ako, tapos kala ko mamamatay na ako. Nung pag-give up na ako, tumama yung ulo ko sa board. So, okay, kaya pa. Kasi I think surfers, yun yung turning point kung mag-push ka pa or give up ka na. We've seen it kasi kami yung first surf school eh. Yung Surf El Nido. So, me and Mike and Juan. So, before kasi, start kami with 3 boards, 4 boards. So, doon din na-realize ng ibang locals na, it's fun yung surf, di ba? Tapos, napagkakakitaan. Normally, pag turista, they don't know na may surf.
Kumbaga yung surfing kasi sa El Nido for now, ay ano lang, additional activities. Kahit pa paano nare-recognize na as surfing spot. I think because na rin ng mga sunod-sunod na competition. We have other spot in San Vicente. Yun naman national competition. So, and I think yun yung one of the reason kaya nakilala rin yung El Nido. And then nowadays, siyempre, may maraming locals, Filipinos din na can afford to travel, di ba? Pagdating sa lugar nila, nagiging word of mouth na lang, di ba? Oh, punta kayo doon, Dexter, punta kayo, Mike. The best time for them to visit, October until March. Yung during that time kasi, pag beginner, we have spots for them. So, kahit malalaki ang alon, may mga spots for beginner talaga, actually. So, whole year kung may waves, it's for beginners. While you feel the falling snow and the winter's chill under the city lights. Ultimate dream? Siguro personally, wala na sa surf. Pero for the community, I think, pero siyempre, masaya pa rin makita yung kababayan mo na nagko-compete kahit national lang, di ba? Kahit paano El Nido makaproduce ng ilang surfers na nagta-travel sa around the Philippines just to compete. Ang dagat, you never know what's coming. So, parang in the morning, calm, di ba? Tapos midday, biglang yan yung hangin, may alon. So, parang sa live, di ba? Parang you never know what's coming tomorrow. Parang ganun talaga siya. Kasi pag dumating yung alon, pag hindi para sa'yo talaga yun, hindi mo makukuha yun eh. So, you have to wait for your right time. Yun talaga. Kahit, yun talaga. I think, yun yung lagi kong iniisip eh. Parang, feel ko na hindi talaga para sa akin. Or yung, kahit sa web, let's say. Pag hindi talaga, malayo yung break, hindi mo nahabulin yung masyado. Kahit siguro anong paddle mo doon kung hindi talaga para sa inyo, hindi. So, you have to wait for the right wave for you. So, you have to be patient. Yun talaga. Dapat mahaba pasensya mo. Yun lang. Ayun, ang ginagawa pag walang alon. First thing, pwede ba sabihin, maglinis ng bahay? Diba? Thanks lang kay Mike kasi dahil sa kanya, doon ako nag-start eh. So, yun talaga. Kudos kay Mike talaga yun. Big brother. Si Mike's big brother. Diyan lang lagi alam na sa surf. Board, 3 lang. Pag nabasag, hindi pa namin alam kung paano i-repair. May point pa nga ng na nilagyan na lang namin ng bato yung tail ng board. Para yun na yung pinaka-fin namin, diba? So, yun kami naman na Felix, yun yung kaibigan ko na isa.